Okay. Ito yung papel nyo, ha? Papel muna. Okay. Unang-unang gagawin mo is, saan mo ilalagay yung horizon line? Yung horizon line. Basta mo na lang magagawin na gano'n, hindi. You divide your paper into 3. Tatlo. Nakita nyo, tatlo? Tapos dito, i-divide mo ng 4. Yan. Okay. Makikita mo, yung 1/3, saka 1/4. Itong line na to, dapat dito, mag-fall yung horizon line mo. Huwag mo lampas dito. Okay? 1/3 and 1/4. So, dito lang. Especially if you are doing a single story, 2 story, 3 story. Siyempre, pag tumataas na yung ginagawa mo, binababa mo pa yung horizon line. Okay? Nakuha nyo ba? So, hindi basta-basta kahit saan. 1/3 to 1/4 of the paper, dun ang horizon line. No? So, halimbawa, gusto natin na medyo magmumukhang malaki yung building. Ikukunin natin sa gitna. Ito yung horizon line mo. Kunwari lang, ha? Okay. Ano ba yung horizon line? Dito magpo-fall yung dalawang vanishing point, di ba? Apo. Yung dalawang vanishing point. Now, it is a 2-point perspective. Yun ang pinapagawa ko sa inyo. Alam niyo naman, pag 2-point perspective, dalawang vanishing point. Right? Unang rule, hindi dapat pantay yung vanishing point. Di ba? Pag pantay kasi yan, ganito mangyayari. Diba? Pantay yung layo. Pantay yung layo. One vanishing point should be farther than the other. Hindi siya dapat malapit lang. Dapat ganun mangyayari, vanishing point, no? Tapos, yung kung saan malayo yung vanishing point, doon nakaharap yung building. Okay? So, in this case, ito yung magiging harap ng building mo. Kung saan malapad, kung saan nakalayo yung vanishing point, kung saan nakaharap. Kasi kung ito yung gagawin mong harap, edi parang yung side na pinapakita mo, di ba? Ang uso nga ngayon, ganito na eh. Ang vanishing point minsan, nasa loob. So, ang makikita mo lang, ito. Kung may canopy yan, nasa loob yung isang vanishing point. No? Ganun naman talaga, di ba? When you look at a building, hindi mo naman titignan yung corner. Titignan mo ba yung corner? Pag tumitingin pa kayo ng building, hindi nyo titignan, hindi kayo pupunta sa harap. Pupunta kayo bandang side para makita yung corner. Hindi naman, di ba? Ang gagawin mo is yung harap lang talaga, di ba? Kaya lang tayo, nasanay lang, kasi para pang amateur, pang estudyante, na 2-point perspective, makikita mo yung isang side, tsaka yung front elevation. Pero pag matagal na kayong gumagawa ng perspective, hindi nyo na ma-appreciate yun. Kumbaga, parang hindi na, mali na yung angle. Instead na nakaside, gusto mo, iharap mo yung building. Hanggang dun sa parang harap na lang talaga. Hanggang sa mangyayari is, yung isang vanishing point mo is napakalayo na. Another vanishing point is, magiging ganito. Parang gano'n, no? Diba, kung ganyan ang building mo, hindi lang ma-appreciate yan dahil
Yung isang vanishing point nandito. Wala, ano ba, visible building. Kumari lang ha. Kumari ang building mo is a parang nakaganon, letter. Kaya magiging pula ng building. Diba? Two-point perspective. Nasa gitna lang yung point ng isa. Yung isa, malayo. Which is, you will see the difference. Kung nandito yung vanishing point, magiging ganyan yan. Diba? Ito yung two-point perspective na nakikita yung side ng building. Kasi malayo yung isang vanishing point, lumabas sa building. Yung isang vanishing point, malayo. So, kahit ganito lang sana yung inanap ko sa inyo. Hindi na yung parang professional level na nakaharap talaga. No? So, kahit ganito lang. Paano ba magagawa yan? Yung isang vanishing point, napakalayo. Dapat, kung ito yung table mo, yung vanishing point mo, yung papel mo, ayan, nasa side, nasa gilid ng drawing table. Kailangan malalaki drawing table mo para gamitin nyo sa ganyan. Hindi mo igigilid dito. Ang ginagawa nyo, nasa loob pa rin ng papel eh. At least some, no? Nasa loob ng papel. Kaya mangyayari, magpupunta parang oblique yung drawing mo. Parang ganito. Asa ba yung kanina? Parang nagiging ganyan lang. No? Hindi man amateurist to eh. Talagang wala sa forma pag ganito yung mangyayari. Okay? So, balik tayo dito. Dali. May mali dito kaya ako hindi maano. Ulitin ko lang to Ganito pala to. Ulitin ko lang to Kunwari pala, palitan natin. This is your table. Kunwari. Okay. Ang papel ko, ipoposition ko, hindi sa gitna. Okay? Ilalagay ko banda dito. Ito yung, this will be my paper. Bakit hindi ko ilalagay sa gitna? Yan. Okay. Ito yung papel. Yan, yan. Hindi ko ilalagay sa gitna. No? Para yung isang vanishing point, gagawin ko talagang malayo. Okay? So, kamukha ng ginawa kanina, gagawin kong tatlo to, dito 4. O kahit tatlo lang, sige. Yung pangatlo, dito yung magiging vanishing point. Ay, horizon line. This will be my horizon line. Okay, so you see, yung vanishing point nandito yung isa. Sa gilid ng table. Okay? Yung isa, lagay ko na lang dito. Ayan. So from here, this will be my, ano ba to? Left vanishing point, right vanishing point. Ayan. So magagawa mo na yung building, no? So, say, ang building mo ganito. Kunwari lang, 2-story na building.
naka-scale yan, ito yung tao. Yan. So, ang gagawin mo, naka-scale pa rin sa perspective. This is my ground floor. Nandito. This is my second floor. Okay, so ito yung magiging building ko. Okay, ito yung magiging building. No? So makikita mo, ito yung harap ng building, ito yung, dito ako paano magpo-concentrate. No? I will give more emphasis sa harap. Sa side, hindi na kailangan yan. Kasi pag yung tumitingin naman, hindi naman titignan pa yung side. Harap lang talaga. Yan. So magiging ganito, ground floor, ito yung ground floor, second floor, naka-scale siya. Kung ano yung pagkaka-scale niya sa elevation. So, magmula dito, ma-detail mo na. Pag nakuha mo yung pinaka skeleton ba? O parang pinaka-box, no, ng building, madali na. Okay? So, kung halimbawa, ito pala, meron parang mas mataas na ganun. So, meron pala dito. Sample lang, ha? Okay? Tapos, meron palang parang dito yung portico share. Ayan. So, banda dito. Dito sa portion na to. Tapos may ano. Okay, so madali na. Tapos ano ba yung purpose nito? Ang pag ginawa mo yung mga tao, kahit malaki yan, maliit o malaki, kasi ito yung pinaka-horizontal line eh. Dito yung pinaka-high level ng tao eh. No? So hindi ka malilito. Mayroon kang guide. Siyempre, may tao na medyo mataas, may tao na medyo mababa. Okay? So, ganito yung gusto kong makita sa perspective niya. Then, do not forget to provide trees sa absent trees. No?